Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Ahon 16 pa rin. At K-Ram versus MP3 naman ang re-reviewin natin ngayong gabi. Hindi ko na patatagalin, hindi na ako magbibigay ng insight sa battle. Yung mismong dala na lang nila, yung mismong sulat na lang nila para sa battle na to, yung bibigyan natin ng breakdown. Yun lang. Umpisa na natin to guys. K-Ram vs MP3. Mga paborito ni Bossing Arik to. Kaya game. Minuto dapat, pakinggan natin. Game, game. Ahon 16 day 2. Yan. Yan. Sino dito bumili ng ticket para sa dream match na to? Gago. Dream match pa nga. Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ako sa silahis? Puta, naaaning ka namin? O baka eto yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin? Ano? Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Kasi bakit ba kasi nandito ka? Away magtatay to eh, bumaba ka nga muna. Inang to papansin. Pero nagpapasalamat ako sa'yo, boss. Sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Yung buhay ko, iyong binago. Ang drama. Wait lang, naiiyak ako. Wait lang, putang ina. Yung buhay ko, iyong binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso. O, ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwaan lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick. Sige! Okay. So John Wick, okay. Subukan nyo! Tapos gagawin mo yung anggulo. Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Okay. Kasi po trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas lang kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanguluhan mo ako sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit finalist sa awit awards. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi. Ayaw. Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka, wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta eh. MP3 ka pa man din! Sa ibang nota kasi nahilig eh. Kaya kung usapang kanta, wag ako gago.
Kasi yung karir mo sa kanta kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa iyong pangalan, tanggapin ng malugod na ikaw yung MP3 pero pangalan ko pa rin yung Matunog. mas matunog. Okay. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma. Yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Okay, mabilis lang na hatol dun sa round 1 ni Kayram. So, umpisa pa lang si Boss Arik na yung parang binatel niya. Okay. Non-tournament battle naman siya. Pero, sige. Bigyan natin ng honest opinion yung round 1 ni Kayram. Alam naman natin na kasama sa laro ni Kayram ang yung mga sulat niya para kay Arik. 'Di ba? Parang ang tagal eh. Ang tagal, ilang lines, no? Ilang lines yung mga sulat niya kay Boss. 'Di ba? Tapos napunta kay may mga habang binabanatan niya si Boss, 'di ba? Habang may mga lines si Kayram kay Boss Arik, may mga pasuntok-suntok or pasundot-sundot na isang linya para kay MP3 na silahis na other way para sabihin nababading ka sa akin. Although kay Boss Arik yun. Pero yung setup kasi yun yung silahis tapos nababading ka sa akin, setup kasi yun something. So, tapos napunta kay MP3. Then after nun, may mga ilang punchlines din na tumama tapos balik kay Boss. So, parang 2v1 yung ginawang sulat ni Kayram dito. Okay, pero I need to disregard those lines of him for Boss Arik. Kasi syempre, gaya nga nasabi ko sa inyo, alam naman natin, no, kapag si Kayram yung nagsusulat, may mga lines talaga dyan na pasok kay Boss, diba? Pero sa battle na to, i-disregard ko yon, tatanggalin ko yon. Ngayon, mag-focus tayo sa mga lines lang na tumama kay MP3. So maganda yon, yung Awit Award, finalist ng Awit Award, humble lang. Tapos yung mas matunog yung pangalan ko, MP3 ka pa man din, 'di ba? So yun yung mga angles na ginamit ni Kayram, which is sa tingin ko, narinig ko na yon, nagamit na kay MP3 yon, yung MP3 na yun nga, yung sa mga alam ko na maraming nagkaroon ata ako nun MP3. 'Di ba? Basta yung anuhan ng sasalpakan ng headset, tutunog. So ayan. May mga pwede kang maglagay ng memory card. So ayun yung MP3. Okay, so nevertheless, malinis yung performance ni Kayram, wala siyang choke, wala siyang stutters, pero sa tingin ko kalahati lang ng round niya yung para kay Kayram, para kay MP3, tas yung kalahati para kay Boss. So I need to disregard those lines and focus tayo sa mga lines niya para kay MP3. And sa tingin ko, effective naman kahit papaano. So, ayun, tignan natin, bawi ni MP3, kung paano niya ibabawi yung sarili niya. Tinitira pa si Boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Mula nung last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso. At higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Round 1 mo sa isa buhay. Si Cancer na walang round 1. Pues maghanap ka na ng shelter. Tang ina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Ano nga ka? Okay.
Anong akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Oo, sobrang pangit ng simula ng taon ko, naging off pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in the dark. Pero nung sinabi siya makakalaban, mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Okay. Pero paborito daw siya ni boss. Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Gago. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Tanginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Kaya pala lagi may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik pero di na shocking marinig. Kasi di na bago na yung aso kinakain ng incheck. Oh, gago. Joke lang, boss. Pero di, sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa line-up. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin na nung hayop yung naghahabol kay Tom. Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skast at saka Flo G. Puta, di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista, kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa jokes may talent ka. At Punto pwede mo yun. akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines, tsaka sa akin alanganin. Marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, klong, malayo ang pagitan natin. Kaya fuck you and 3GS. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Nice! Round 1, Malinaw MP3. Bigay ko ng 9.7 yon. Malinaw MP3. So, although, sige, sabihin natin may similarities, di ba? Na meron silang parehas na linya para kay Boss Arik. Pero magkaiba eh. Alam mo 'yon, same na may lines for Arik but different built. Si K-Ram, nakita natin ang haba, no? Ang haba nung nagse-set up siya, 'di ba? May 4 bars. I think may 4 lines, 8 lines ata siya kay Arik eh. 'Di ba? May ganun eh na parang kinakausap niya si Arik doon sa mga lines niya. Yung kay MP3 iba, nakasingit. Nakasingit ano lang siya, part siya ng setup pero yung pinaka punchline kay K-Ram pa rin. So, ganun eh. Ganun yung tahi ni MP3 doon. And sa tingin ko, malaking advantage yon kasi yun nga, nakapalaman lang yung mga lines ni MP3 para kay para kay Arik. Tapos pagdating sa pinaka punchline, sabog talaga. Direct. Tapos nung inalis na ni MP3 yung mga lines niya kay Arik, makikita mo, maririnig natin na sunod-sunod na yung mga punto, punchlines ni MP3 na direct para kay K-Ram. So sa tingin ko, in terms of written and structure, tsaka sa dami ng punchline, lamang na lamang sa MP3 doon. Tsaka yung punto, yung bigat, mas natripan ko yung kay MP3. Mas technical siya, pero mararamdaman mo kagad yung gustong mensaheng ibigay ni MP3, yung gustong punto ni MP3. Kaya para sa akin MP3 yun. So yun, 9.7. Hindi ko muna bibigyan ng perfect 10 si MP3. Mag-anticipate muna ako, baka may mas malakas pa. Pero kay K-Ram, sabi ko nga, kalahati para kay MP3, kalahati para kay Boss. So yun, magkaiba ng structure eh. So pero pares naman effective, pero mas
mas ano lang, mas kalat lang yung mga punches ni MP3 at mas tumatama ng mas mabigat. Yun lang. So, MP3 yung round 1, 9-7. Game. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron. Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bamboo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tanga ka ba? Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, langya ka? Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. At speaking of Flip Top Live, Gago. nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, ano nakita mo? E di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Pambarabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited siya na lonta, tapos yung sapatos pa, Natasha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang Bodybag kita. Okay, gets. complain kasi binoto talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer, kaya niluto niya si Cripply yun ay tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter, MP3 ka pero yung boto di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung stilo. Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Okay. Smoky Mountain represent! Sa tour na di man tumagos, mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mananatiling iskwating itong pagpagay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si Bot! Okay, may punchline na naman siya para kay boss. Okay. Nagustuhan ko yung siguro na deliver lang ni K-Ram ng maayos. Kaya naging naging effective sa akin yung Flip Top Live. So, di ako nakapunta noon. I don't have any idea on what happened on that night. Pero, ayun nga, kung paano na-deliver ni K-Ram, I don't know if that's true or not. Pero, convincing. Ayun, nag-perform siya. Totoo ba nag-perform siya? Diba? Basta, kung paano niya na-deliver yung nagsimula sa nagsimula sa nakasalubong, na-disappoint kay Bamboo kasi hindi kinanta yung Tatsulok, hindi niya kakantahin yun kasi wala na siya sa River Maya, tapos yung nag-perform siya, kitang-kita yung inggit, diba? So, naalala ko yung sequence ng ng punch setup niya. So, yun, nag-focus dun sa inggit na angulo. And for me, na na bigyan ng convincing deliberation. Kaya na para sa akin maganda yung ginamit niyang reference at angle para kay MP3. Pangalawa,
kung paano niya kinonstruct yun. Yung nag-umpisa sa joke, tapos pa-technical ng pa-technical, tapos nagiging effective. So, for me, nabawasan man yung mga lines niya para kay Boss Arik, pero still sa yung ender Actually, kung yung ender ni K-Ram dito is para kay MP3, malakas sana mako-close niya sana to ng mas malakas Although, hindi ko naman sinasabi mahina yung round 2 ni K-Ram, ni K-Ram. Hindi ko sinasabi mahina. Pero if ever na ang structure ng sulat niya, ang ender is yung pinaka-punchline is para kay MP3, sa tingin ko, mas malakas Pero what's done is done. Ang pinaka-punchline niya ay hindi para kay MP3, naging para kay Boss yun. Pero sa tingin ko, ano pa rin naman. Even tanggalin natin yung end part, sa tingin ko nakapagpondo naman si K-Ram ng isang solidong round. So, better round compare sa round 1 niya. Sa tingin ko magkakaroon ng higpit sa round 2 kung paano niya babawiin ni MP3. So, pakinggan natin. Kalma. Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments iba. Nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Di ba? Buti pa si Arik pag dumipensa. Yan ang tunay na magaling. Kahit wala kang bola na dala, di ba, sinusupalpal ka pa rin? Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at pinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Uy! Ano? Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog. Gago. Pero seryoso, tol. Maganda naman si Irish, pero ba't mo tinotroma? Mas masarap ba talaga ang puke kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya. At for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo, tol, di naman nakakabuo ng bata. Kaya you stay sa temptation. I-maintain yung label mo, fake imitation, at magpaka-next na sinyo ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, Hindi niya i-fix yun. buntisin ko din yung mama mong si Edna, tol, wala ng planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta, sibak din sila sa akin. Yay. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman, tol, ang gagawin kong punong saging. Ako na yung nagpakasalbahe kasi alam kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpas tao na baha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagit ng fans. Walang magagawa si Arik kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka na mamalikmatang. Ito yung... fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magzozoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung Tangin, bobo, lakas to. 28 at patalim. Isosolo ko tong bobo, walang zorong darating. Lakas po kung ina. Ang lakas nun, gagi. Naka-holo, naka-multi. Mabigat yung punto about dun sa basketball, behind the back ni Irish, tapos napunta kay Irish, kung sino man si Irish, 'di ba? Yung between the legs, hindi kung yung between the legs mo hindi nakakabuo, 'di ba? Tangina, mabigat.
Tapos biglang nag-multi si MP3. Men, hindi natin pwedeng i-disregard yung ganong skills ni MP3. And sa tingin ko, ang laki nung naging agwat ng round 2 nila. Although, maganda yung round 2 ni K-Ram, pero sa pinakita ni MP3, shit, ito sa splendid round, men. Punong-puno ng elemento. Diba? Andun yung punto, andun yung rap skills, like multis, holo, creative, diba? Yung pagiging creative ni MP3, yung imagery, diba? Ang daming elements yung pinakita ni MP3 dito. And sa tingin ko, deserve ni MP3 mabigyan ng 10 puntos dito. Maganda yung round 1, pero sabi ko, may ina-anticipate akong performance ni MP3. And sa tingin ko, na-hit naman niya dito sa round 2, yung gusto kong makita. And sa tingin ko, ayun. 10-8 in favor of MP3. So, 9-7 kanina, tapos 10-8 ngayon. That's, 10, 9 and 10 para kay MP3, and that's 19 points. Kay K-Ram naman, meron siyang 7 and 8, 15. So, up by 4 points, 19 to 15, may round 3 pa. Pakinggan natin. Ayoko. Ando? Ayoko. Round 3 game! Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Gago. Really? Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging, pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Kaya, siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Gago, puta. Kaya ka binabas eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black, minsan yung boto niya na kay Van, minsan yung boto niya na sa puno ng saging! Kaya bilang Bisaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba. Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga. Ay, gago. Ano? Tumusok ba yung tema? May nginig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita. Bakla ang puta. Panay piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin. Oo, matagal ka ng laspag. Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porke magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo, it's peso, not peso. And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo, binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Cause whenever I'm on stage, I always pray,
every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're ate gay. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. K-Ram. Okay, malinis yung performance ni K-Ram, and itong round 3 yung pinaka malakas na round niya para sa akin. Actually hindi naman siya naging totally well-rounded sa round 3. Nag-focus sa comedy. Nag-focus sa entertainment, 'di ba? Nadala niya tayo doon sa image na sinet niya. Nadala niya tayo doon. Ang ganda nung mga English niya, tapos that's all ni hao. Gago. Yung puno ng saging, 'di ba? Yung imagery, men, yung imagery. Solid 'yon. And sa tingin ko, 'yun, strongest round ni K-Ram to. So tignan natin kung matatapatan ni MP3 yung ganung performance. Kailangan. Pero 4 points yung agot eh. Tignan natin ha. Pwedeng ang pinaka best way na lang ni MP3 dito is to tie sa sa round 3. Pero kung hindi umabot yung power, yung energy, yung performance level dun sa ginawa ni K-Ram sa round 3, sa tingin ko bibigyan natin sa kanya. Pero respeto kay MP3, pakinggan natin. Yung parody rin kasi ni K-Ram dun sa line ni MP3 versus Marshall, yung pinapaikot, 'di ba? Hindi umiikot. 'Di ba? Ang para sa akin, ang daming bala lang ni K-Ram sa sa schema na yun. Kasi what if umikot 'yon? Iba yung iba yung i-spit niyang line panigurado. Hindi umikot. So, bali ganun yung naging outcome. 'Di ba? So, creative, yung imagery was very successful para sa akin. Ganda nun. Akala ko kaibigan tayo ah. Tinira sa likod. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay to na katangahan? Ay, kala ko yun eh. Pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random, parang gang ni Arthur Neri. Awkward gang ni Arthur Neri. Okay. Hindi ko napanood yung Break It Down ni Loons, pero kumalat kasi yun sa Facebook, yung clip na mismo, na parang ang tanong ni Loons doon is, may gang ka ba? Wala. Gang kaibigan lang. Yun ba yun? Gang kaibigan lang ba yun? Tapos hindi siya pinansin ni Loons. Awkward lang. Pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random, parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan. Rapist versus rabies. Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero ba't nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, Badang na nga lang yung kalaban, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Ganyan talaga si Klong. Wala kasi Badang doon. Ang take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. Di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-top beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si boss, wawawiwa.
Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip top porque kamirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Gago. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip top nung pandemic kasi meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita 1 beses lang sa 1 taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP, siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbat ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ikay sunod-sunuran lang sa kaibigan mong kampyon. Kung ba't maraming lumaban nung pandemic, maraming valid na rason. Habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Pero ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang league ka nalalaban, kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nag-gets nyo na yung punto. Yes. Tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko, sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Flip top. Okay, crucial. Dikit yung round 3. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Magkaiba ng parehas silang effective sa estilo na hawak nila. Dito sa round 3, we're talking about round 3. Yung 1 and 2 kasi binigay ko na kay MP3 ng malinaw. Nakitang-kita naman eh. 'Di ba? Yung holo, yung multis, yung imagery, lahat eh. Ni MP3 sa round 2, kitang-kita 'yon. 'Di ba? Pati sa round 1 eh. Naging sa tingin ko may hinanap lang ako doon. Sa tingin ko may kulang lang, pero pagdating sa round 2 nakita ko naman 'yon. Pagdating sa round 3, consistent yung atake ni MP3, malinis. Yun nga, yung strength niya, doon siya nag-focus. Yung strength naman ni K-Ram sa round 3, doon naman siya nag-focus. Which is yung entertainment at comedy. So, magkaibang level yung performance nilang dalawa. But I think, yun nga, gaya nga ng kanina ko pa sinasabi, naging malakas sila sa estilo na gamit nila. So, malakas yung round 1, malakas yung round 3 ni K-Ram through entertainment. Malakas din yung round 3 ni MP3 through technicals and punto. I don't know if mag-agree kayo eh. Pero I think bibigyan ko ng tabla yung it's either tabla or K-Ram lang. Ganun lang siya kadikit. Pero yun nga, hindi ko pwedeng, para sa akin hindi ko siya pwedeng bigyan ng hatol sa isang kategory lang eh. Kasi pag sinabi nating ibibigay ko yun kay K-Ram kasi effective si K-Ram sa round 3 through entertainment. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi kung titignan mo yung round 3 ni MP3, hindi siya nag-rely sa entertainment. Nag-rely siya sa punto at punchlines. 'Di ba? Kung yun naman yung titignan mo, bibigay ko kay MP3 yung round 3 kasi nag-rely siya sa punto at entertainment, punto at punchlines. Hindi naman masyadong ganun yung latag ni K-Ram. 'Di ba? So, imbalance yung round 3 nila eh. Walang similar approach. Unlike sa 1 and 2 na nakita natin na mas naging effective si MP3. Ayun, itatabla ko na lang yung round 3 para maging fair tayo sa both MCs. So, final score 9-10-9 and that's 28 points para kay MP3. Kay K-Ram naman meron siyang 7, 8 and 9 and that's 24. So 27, tama ba? 28 pala. 28. 28 points versus 24 ni K-Ram. So 27-24 in favor of MP3. Rounds 1 and 2 MP3. Round 3 tie. MP3 versus K-Ram. Mag-iayos mo ang best para Game. pareho. Sino kaya? Pwede rin hindi.
5-0. Ang boto ng hurado. Boto lang ng hurado. Mag-iay tayo lahat para kay K-Ram. Oh! Yo, gusto ko pasalamatan Madam Erlene na naandyan, si Boss Russell Campanya, syempre si Boss Talaga? 5-0 kay Ram, MP3 yun ah. Judges tayo. Sa akin I'll go and I'll stick on my judgment. Mas nagustuhan ko yung mga pinupunto na MP3 eh. Sige. si Boss JP, maraming salamat kay Ma'am Erlene, Doc Cagas, Julian Lozada, Pico Arana, JC Di Maculangan, Paul Tia, Mark Espejon, Leander Espejon, Herman Espejon, Binoto ko si K-Ram. There, Cafe Stoke, Adrian Artion at PJ Felicio. Yo, what up? Pinik nga pala. Binoto ko si K-Ram. Round 1, binoto ko si K-Ram. Round 2, binoto ko si MP3. Round 3, binigay ko kay K-Ram. Okay. Last yung ginawa ni MP3, nasasapawan lang siya ni K-Ram nung round 1 at round 3. Pero yun nga, malakas pa rin naman yung pinakita ni MP3. Di siya napag-iwanan ng ganong kaiwan talaga. Sadyang may mananalo lang at lumamang ng konti si K-Ram. Kaya K-Ram, yeah. Siya boy, body bag si boss. Ayan, yung round 1 nila, parehas tabla para sa akin yung round 1 na yun. Then, Okay. dun sa round 2, para sa akin, mas naging effective yung mga punto ni MP3. Yes. Kaya binigay ko para sa kanya yun. Then, yung round 3, sobrang lakas ni K-Ram. Yun yung classic na K-Ram Oo, na totoo naman. nakakilala natin. So, parang preference na lang ng judges. Para sa akin, si K-Ram yung nanalo doon. Congrats Oh. kay K-Ram, props kay MP3. Binoto ko Binawian lang talaga si MP3 eh, no? Pero para sa akin, MP3 tong battle na to. si K-Ram kahit ayaw ni Boss Ari. Round 1, mas effective sa akin para sa akin si K-Ram. Tapos Okay? round 2, sabihin natin, bigay ko na ng tabla round 2, tapos round 3 kay K-Ram. Kaya, yun. Shoutout. Yun, round 1 binigay ko Vicente. kay K-Ram kasi sobrang ganda ng panimula ni K-Ram dito. Kumbaga yung expectation ng mga tao, nabigay niya. Pati yung transitions niya sa mga angle niya, napaganda rin ang ender niya rito. Sa round 1 na MP3, yun, medyo mas angat yung intro ni K-Ram dito kumpara sa intro na MP3. Yung mga haymakers siya na, hindi ganun kalakas at effective, lalo na at nasat ni K-Ram yung round 1. Then round 2 ganun din, mas smooth nga lang yung pagpasok ni K-Ram ng bawat lanes niya. Siyempre, mas maging yung transition niya sa setup, sa voicing talk. Talagang huli niya rin eh. Pati yung ender niya. Then round 3 yun na, parang taking over na ni K-Ram. May skim pa rin si MP3 dito, pero wala. Mas naging effective si K-Ram kumpara kay MP3. Pero mad props kay MP3 yun. Boto ko 1, 2, 3 para kay K-Ram. Si Ram, isa ako sa yung pala ako yung bumoto rin kay K-Ram. Kay K-Ram, round 1 binigay ko siya. Bali niya, nasimulan niya ng mas maganda, tapos mas natapos niya rin ng mas maganda. Same din naman sila na malinis yung performance. Bali, binase ko lang kay K-Ram kasi yung setup niya is 1-2-1-2 kay MP3, masyadong mahaba, hindi masyadong malamig. Okay. Sa round 2, binoto ko pa rin si K-Ram. Actually, dikit lang naman, pero ganun pa rin kasi yung nangyari. Tapos, lupit nung niya, yung sinabi na ay boss, sa round 3 K-Ram pa rin din sa change language yan lupit. Tapos si MP3, ganun pa rin consistent. Solid yung battle na yan, pero kay K-Ram ako. Okay. Ako, I'll stick with my vote na MP3 yun. Siguro sa live, yes, ganun yung nakita nila. Pero sa tingin ko, kahit napanood ko siya ng live, pa rin, MP3 pa rin yun eh. Siguro, sa preferences na lang talaga. I mean, sa references na ginamit na MP3, nagustuhan ko kasi yun eh, yung references na ginamit niya. And sa preference as a judge, effective yun. So, ayun. Akala ko, hindi, pwede siyang dikit eh. Pwede siyang 3-2, 4-1, pwedeng ganun eh. Pero 5-0, medyo, ako doon, walang nakakuwang boto kay MP3. Parang ang imposible naman eh. No? Pero ayun, what's done is done. Tagal na nito, last year pa to. Pero ayun, nakakagulat lang. Pero sa tingin ko, isa ako MP3, 5-1. Ako yung isa. Okay, isa. Pero shoutout kay Klong, kay K-Ram. Shoutout and congrats. Kita-kits tayo. Saint Ice versus Van siguro. Tapos may dalawa na lang eh. Saint Ice versus Van. Tapos yung Royal Rumble na GL30. Yun na lang. Antayin nyo yun guys. Pero this time,
need to take a rest na kasi yun nga, wala pa akong naging natural na pahinga talaga kasi from March 20 I was in the MV launch of Vicente and Jos na yung bago nilang kanta. March 21 naman, meron kaming one day league. Tapos ngayon, March 22, nagkaroon naman ng quick ride. So, wala akong, doon sa long weekend din, wala akong naging, talaga, pahinga talaga. So, I need to take a rest na muna. Naggawa lang ako ng isang content para may mapapanood kayo bukas. And bukas gagawa na lang ako ulit ng bago para sa Tuesday and Wednesday. Ganun lang. Pahinga muna ako guys, pagbigyan nyo muna ako. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.